Isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po muling lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw mga tagapanood, pag-usapan natin yung ginagawa nilang pangtatridor kay Tatay Duterte. Mga tagapanood, tama po, pangtatridor po. Dahil kumakampi tayo sa mga banyaga. Unang-una po mga tagapanood, wala pong jurisdiction ang ICC sa ating bansa, hindi po tayo member. Pangalawa po, yung paghuli nila ginawa kay Tatay Digong Duterte, illegal po. Dahil nga po, walang warrant of arrest. Hindi po ba? Tapos, pinapalabas pa nila na may warrant daw galing sa ICC. Hindi po ba? Meaning, ang ginawa nila mga tagapanood, ibinigay lang talaga nila ang ating dating Pangulo sa pangunguna ng presidente, kasi yung presidente nga po ang may kakayahan na gawin yan. Ibinigay nila yung taong nagmamahal, tunay na nagmamahal dito sa ating bansa doon sa mga banyaga. So parang lumalabas mga tagapanood, nagpasakop na naman tayo sa mga banyaga na wala naman silang jurisdiction dito. At parang inamin na rin ng ating presidente ngayon na inutil ang ating justice system. Kaya nga po yung ICC na yan, makikialam lang yan sa mga member nila o doon sa mga bansang hindi umiiral ang justice system, walang matinong justice system. Meron tayo dito eh. So parang sinabi niya na rin na inutil yung justice system natin dito. Yung po ba, pinangungunahan yan ni Marvel at ni Torre yung pag-aresto kay Tatay Digong, at parang proud sila ang pagtataksil nila dito sa ating bansa. Yung ating bansa ang pinag-uusapan dito, na parang yumuyukod na lang tayo sa ibang bansa na hindi naman nila tayo sakop at hindi naman tayo membro sa kanilang grupo o kung ano man tawag dyan mga tagapanood. Para ano ba? Para ituloy lang yung paninira sa mga Duterte, ituloy lang yung mga balak nila na makuha nila ang kontrol sa Davao, dahil alam nilang hindi matatalo ng manok ni Marcos si Tatay Digong Duterte doon sa Davao. Yun po ba yung plano nila mga tagapanood? Kaya wag na natin patagalin to, simulan na natin ang ating reaction video. Sama-sama nating panoorin ang video na to at magbigay ng ating komento. Pag-usapan natin yan mga tagapanood. Mamaya, si Professor Ana Marid Dubuy sa ating palatuntunan. Malaman natin partner dahil ang issue na ito ay napipick up na ng mga international news wires. Professor Ana, magandang araw ma'am. Magandang araw MJ, pasensya na nanggaling ako sa CR dito, at magandang araw din kay Admar at sa iba pa nating kasama na mga banateros. At yes, ito ay isa sa pinaka malungkot na araw ng ating kasaysayan sa Pilipinas. Ang naaresto ang ating mahal na former President Pangulong Duterte na wala man lang na ipakitang warrant of arrest during the time na kinuha siya ng mga pulis. And at the same time, it's also not an issue, this is not just an issue of President Duterte na inaresto. Issue ito ng buong Pilipinas at issue ito ng bawat Pilipino. Kasi ang sinasabi nila, ang warrant of arrest daw ay nanggaling sa ICC at may tinatawag daw na red notice from the Interpol and so on and so forth. Pero ang tanong kasi, unang-una, alam naman ng buong Pilipinas at ng buong mundo na we're not part of the ICC anymore. So ang ano dito kasi, this is really an assault to the sovereignty of the Philippines. Ang hindi ko maintindihan sa namumuno ngayon sa ating bansa, si Marcos Jr., ang daming beses niyang sinabi, the country will not cooperate with ICC precisely because we're not part of it. Na ngayon, ang gina-justify ni Torre sa kanyang arresto kanina na wala naman palang dokumento na maipakita at hindi man lang binigyan ng pagkakataon na makapag-argue or ma-due process man lang kasi hindi makapasok ang mga lawyers ng ating former president, at doon pa mismo sa aeroplano kasi galing Hong Kong na landing sa aeroplano mismo, kinancel lahat ng pass ng even I think of the security, and this is really this is really an assault to the due process and yung rule of law ng Pilipinas. Ang isa pa, issue ito ng soberenya ng bansa. Bilang ang presidente kasi na kahit anong bansa, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, the first and the basic
basic yan, na trabaho niya is to uphold the sovereignty and independence of the country. With this, anong ginawa niya? Pinayagan niyang lapastangan niya ng ICC kung sa ICC man yung aresto na yan. Kasi ngayon, may mga nagsasabi at may mga nag-check doon sa authentication ng document kung galing nga ba ICC yan or fake daw yan. Marami ngayon naririnig ko, marami ako nare-receive na mga information at sinasabi ko lang na since kayo ang pwede mag-check niyan, sige, check niyo, tingnan natin kung totoo yan o hindi. Kaya totoo man yung warrant of arrest na yan mga tagapanood na galing sa ICC, ang punto dito, hindi tayo membro dyan at bilang dapat ikaw na pangulo ka, hindi ka dapat yuyukod sa ibang bansa. Dapat magtiwala ka sa justice system natin dito sa Pilipinas dahil hindi tayo inutil dito, hindi kayo inutil dyan sa gobyerno. Hindi po ba mga tagapanood? Pero ibinigay mo, Pilipino yan. Ibig sabihin, pinagtaksilan mo yung Pilipino, ibinigay mo sa mga banyaga. Diba? Nag-iisip ka ba? Diba? Kitang-kita yung pagtatraidor na ginawa nyo sa kapwa nyo Pilipino. Lalong-lalo na to si Marbil at si Tory. Anong feeling ng mga to? Ikatataas nila, ikararangal sila ng bansa sa ginagawa nila. Kinararangal sila ng mga baluktot na mga taong mga kauri nila, mga tagapanood. Naiinis sa kanila yung mga tao na nagmamahal sa pinunong nagmamalasakit dito sa ating bansa. Sila, kung wala silang malasakit sa ating bansa, wag na nilang idamay yung mga taong tunay na nagmamalasakit. Dapat wala sila dyan sa pwesto nila, mga tagapanood. Ang alam lang nila, sirain ang ating bayan, hindi protektahan yung ating bayan. Galing sa mga pakailamerong taga-ibang bansa na yan. May kalayaan na tayo, matagal na tayong independent, matagal na tayong may kalayaan. Pero bakit ngayon parang nagpapasako pa rin tayo sa kanila na wala naman silang kinalaman dito sa ating bansa? Mga tagapanood, alam mo ang ginagawa mo, Marcos Jr., parang pinatunayan mo na rin na totoo yung sinasabi ni Tatay Digong Duterte na wala kang balak umalis dyan sa pwesto mo. Totoo din yung mga sinasabi ng mga tao na gusto mong kontrolin ang kapangyarihan dito sa ating buong bansa. Pero sa ginawa mo kay Tatay Digong Duterte, lalo mo lang siniklaban, lalo mo lang pinag-alab ang puso ng mga taong naninindigan sa katuwiran at sa tama at ayaw nang bumalik sa kadiliman na hinahawakan nyo ngayon. Pero at the end of the day, sabihin pa natin, given na totoong galing ICC yan, that's an assault to the sovereignty of the country and the independence. We're not part of the ICC. And another thing, read notice ng Interpol. Hindi yan arrest warrant. It's not an international arrest warrant. Ang red notice, even if it comes from the Interpol. Ano yan? Parang may notice ka, pero ang magde-decide niyan, is ang ating local ng mga security at local courts natin. Ibig sabihin, nasa kamay pa rin yan ng gobyerno natin kung kakayaan nilang yung red notice na ma-implement o hindi. Pero ito yung nakakainis. Ilang beses sinabi ni Bongbong Marcos, we are not cooperating with ICC. Kasi wala silang jurisdiction sa Pilipinas and we're not part of it. But look what happened right now. Anong ibig sabihin yan? Tatlo lang yan. Sinungaling siya, ilang beses siya nagsinungaling. Pangalawa, nilapastangan niyang soberenya at independence ng bansang Pilipinas dahil hindi tayo membro niyan, interference niyan. Pangatlo, hindi tayo failed state. ICC is the last resort pagdating sa mga issue na to. Last resort yan. We are not a failed state because our local courts are functioning. Our Supreme Court is there. So anong ginagawa ng ICC warrant of arrest na yan sa Pilipinas? At sa lahat talaga, ang presidente pa, ang former president pa ng Pilipinas, ang ginagawa nila ng ganito. So ang tanong ko sa ating mga kababayan, this is not an issue of Duterte per se. This is an issue of the Philippines and each and every one of us, ng mga Pilipino. Hahayaan niyo ba na pastanganin ng ICC at ng current administration ni Bongbong Marcos ang soberenya ng bansa? Wala na. If that is the case and you will allow this to happen, then there's no such thing as Philippines if that's the case. Tama po mga tagapanood. Sinungaling at traidor talaga si Marcos Jr. dahil sa ginawa niya. Grabe ka, Marcos Jr. Dagdag na naman to sa kasinungalingan mo.
Dagdag ito dun sa pangako mong 20 pesos na bigas. Pinangako mo to, napanood ko yung statement mo rito. Sinabi mo na hindi ka makikipagtulungan sa ICC na yan, pero anong ginawa mo? 'Di ba? Pinagsinungalingan mo ang sambayan ng Pilipino. Walang jurisdiction ang ICC pero hinayaan mong makapasok sa bansa natin. Niyurakan yung karapatang pangtao ng isang Pilipino na dating presidente. Nakakadismaya ka. Pinagtanggol pa kita noon. Nilaban kita, nakipag-away pa ako sa mga kaibigan, kakilala ko para lang iboto ka dahil maganda ang tandem ninyo ni VP Sara Duterte. Pero ngayon pinagtaksilan mo sila. Tinrider mo yung tao na dahilan para mapailibing sa libingan ng mga bayani. Yung tatay mo na matagal tinutulan ng mga taong nakaupo sa gobyerno. Pinagtaksilan mo yung taong nagtiwala sa'yo at niluklok ka dyan sa pwesto, tumulong para maging presidente ka. Nakakadismayang leader ka. Sayang yung naging boto namin sa'yo, ng aking pamilya at ng aking grupo. Tandaan nyo lang po mga tagapanood na kahit anong mangyari, Duterte pa rin. Mag-ingat po kayo at maraming salamat sa inyong panonood.